Magandang araw mga kaibigan. Ubusin ko lang muna ang ating dark chocolate. Ay. Pwede nang mag-order by February 1. Mayroon na pong stock. So dito lang kayo mag-contact. First come, first serve dahil limited lang po ang production ng ating manufacturer. Pag-usapan natin ngayon ang tanong. Ang Kamara ba, si Speaker Romualdez, sinusunod pa ba ang kagustuhan o utos ng Pangulong Marcos Jr.? Okay, bakit ko natanong yan? Kasi tapos na yung reconciliatory dialogue na Speaker at ni Senate President Zubiri sa Malacanang at akala ng lahat nagkasundo na itigil ang People's Initiative. Parang wala, tuloy-tuloy pa man. At ito, lumalabas na nag-declare na ng giyera, quote-unquote, war, ang Senado sa pamamagitan ng manifesto. 24 senators signed a manifesto rejecting yung People's Initiative na isinusulong ng Kamara. Okay, pakinggan muna natin ang news na ito ng UNTV. All senators expressed its strong opposition to the controversial People's Initiative for Charter Change, allegedly being peddled by several House members. The 24 lawmakers signed a manifesto rejecting the initiative that proposes the Senate and the House of Representatives to vote jointly in amending the Constitution. Senate President Juan Miguel Zubiri says the goal of the so-called People's Initiative is to eliminate the Senate to make it easier to amend the Charter. Should the two chambers of Congress vote as one, he says this will leave the Senate powerless to stop radical proposals, such as foreign ownership of the country's lands and a no-election scenario in 2025 or even in 2028. Zubiri stresses that the Senate will not allow itself to be silenced as it stands as a defender of democracy. We stand by our institution, not for our own personal benefit or gain, but for the systems of checks and balances and democracy as a whole. We must stand fast these attacks on our democratic principles. Sumabuhay ang Senado. For his part, Senate Majority Leader Joel Villanueva appeals to his friends in the lower house to stop pushing for the so-called People's Initiative, adding that majority of senators are no longer interested in the resolution seeking to amend certain economic provisions of the Constitution. So, yun na. If my memory is right, parang ngayon lang magkaroon ng manifesto ang 24 senators. Nagkaisa sila at ang kanilang kinukontra ay ang lower house. So, grabe na ang nangyayari sa ating sitwasyon sa politika. Dahil dito sa initiative ng Kamara na People's Initiative, nagpapapirma sa mga tao na marami namang nagrereklamo na ang pirma na ito ay may bayad at kung ano-anong may kapalit na ayuda. Bago lang nagkaroon ng Senate investigation, yung pagpapapirma sa Davao ni Senator De La Rosa na binigyan ba yun ng 10,000 ang nagpirma, mamaya binawasan ng 9,000. Ang daming So, ang People's Initiative na ito is pag naaprobaran, tagumpay, ang House at ang Senado, they will both jointly, hindi na separately, jointly sa pag-amend ng konstitusyon. So, ito ang inaayawan ng mga senador na yung goal, main objective ng People's Initiative is gawing powerless ang mga senador. Kasi kung voting jointly, talagang talo sila. 314 ang kongresista, 24 lang na senador, edi talo sila. So, kung magtagumpay ang People's Initiative,
madaling amendahan ang konstitusyon. So, ang mga senador naman talagang, yun na, yung manifesto nila na ayaw nilang mangyari yon. Okay? O, balik ko yung yung tanong. Sinusunod pa ba ng House leadership ang kagustuhan ng Pangulo? Kasi, I think 2 weeks ago, nagkaroon na ng dialogue sa initiative ni Senator Zubiri. Lumapit siya sa Pangulo at inilatag niya ang hinaing ng mga senador. Ang Pangulo, according to Senator Zubiri, hindi niya alam tungkol sa People's Initiative. So, nagpatawag ng dialogue, usap-usap, Senate President at ang House Speaker, kasamang ibang senador at congressman, at lumalabas na nagkasundo na nagsalita ang Pangulo na ayaw niya yung People's Initiative. Dahil divisive, magkawatak-watak ang bayan kung isusulong yon. Ayaw niya na matuloy yon dahil siya bilang dating senador, ayaw din niyang maging powerless ang mga dati niyang kasamang senador. So, ang lumalabas, according to Senator Zubiri, ang utos ng Pangulo, sige, charter change. Pwede, isulong nyo ang charter change. Kailang doon na kayo mag-focus sa amendments ng economic provisions. Land ownership, maraming mga restriction ng constitution natin para mag-invest ang mga foreigners. So, pumayag naman sa dialogue, pumayag si Senator Zubiri na sige, pangunahan nila ang pag-aaral tungkol sa amending the economic provisions. So, meron ng resolution na inihain sa Senado tungkol doon. Kaya lang, after that, wala, parang tuloy-tuloy pa ang lumalabas, tuloy-tuloy ang initiative sa Kamara, yung pagpapapirma. So, anong ibig sabihin nun? Parang, analysis, opinion ko lang ito parang hindi na sinunod ng House leadership ang kagustuhan ng Pangulo. Yun ang tingin ko dyan. Kaya, nung makita ng mga senador na hindi natupad ang kasunduan, yun na, nag-sign na sila ng manifesto. At sa isang deliberation sa Senado, narinig natin si Senator Bato at Senator Joel Villanueva na sumasabog na sa galit itong ginagawa ng Kamara na People's Initiative. So, yun po ang kaganapan. Yan pa yung mga economic provisions, number 1 na yan yung land ownership ng mga foreigners. Kung sabi ni Senator Zubiri, kung matuloy ang People's Initiative, wala nang check and balances. Kasi isang botohan lang tapos na. Baka darating ang panahon na pag na-amenda ng konstitusyon, yung pwede nang magmimi-ari ang mga foreigners ng land. Nako, kahit ako, ayaw ko niyan. Darating ang panahon na ang mga Pinoy maaabog sa kanilang sariling lupa kasi foreigners na ang nagmeme-ari. So, kung ako ang iyong tatanungin, mas gusto ko na yung status ko, yung unicameral pa rin. May check and balances. Yung unicameral or parliamentary, para lang daw yan sa matured democracy. Sino bang nagsabi nun? Si
I think si Professor Clarita Carlos. Sinasabi ni Professor Carlos, tayo sa Pilipinas parang hindi pa tayo handa para sa unicameral or parliamentary form of government. Dahil sa parliamentary daw, bawal ang bobo, sabi niya. Ano ba? Yung banggit sa UNTV News na pag nagtagumpay ang People's Initiative, malaking posibilidad na wala ng eleksyon sa 2025. Papayag ba kayo? And posible hanggang 2028 wala ring presidential election pag magtagumpay ang People's Initiative. So payag ba kayo doon? Wala nang eleksyon 2025 and 2028. So yun ang mga malaking katanungan ngayon, malaking instability sa political arena sa ating bansa. So nasa atin na mga tao. Kung magtatagumpay ba, kasi according to COMELEC, nakatanggap na sila ng ilan? 848 barangays na mga pirma. Nandun na sa COMELEC. So kung tuloy-tuloy ito, ang next step doon is i-validate. I-validate na ng COMELEC kung totoo na pirma yon. Pag madagdagan pa ang pirma, magkakaroon na ng plebisito or referendum. So, lahat po ito is nasa taong bayan ang pagpapasya. Okay? So, ano ang nangyari sa direktiba o yung kagustuhan ng Pangulo nang i-focus ng Senado is pag-aralan yung amendments ng economic provisions. So, sabi ni Senator Joel Villanueva, ang majority floor leader, hindi na sila interesado na itutuloy yung debate o talakayan para pag-usapan yung economic provisions. Kasi nagawa na yan ni Senator Robin Padilla nung bagong upo pa lang siya. Economic provisions ang tinalakay ni Senator Padilla sa kanyang mga public hearings. So, nung natapos na yung ginawang mga hearings, nung mayroon ng committee report, apat na senador man lang ang gusto. So, ibig sabihin, hindi umusad ang amendments o pag-aaral ni Senator Padilla para amenda ng economic provision kasi sa mismong Senado malamig ang dating. So, ganyan na rin ang mangyari. So, yung kagustuhan ng Pangulo hindi na nasunod dahil tuloy-tuloy ang effort ng Kamara na isulong ang People's Initiative. So, sana hindi mapahamak ang ating demokrasya. Salamat sa mga senador. Saludo ako sa 24 senators na nagperma sa manifesto na gagawin nila lahat ang makakaya nila para hindi magtagumpay ang People's Initiative. Sana magkakaroon ng eleksyon 2025, magkakaroon ng eleksyon sa 2028.